Sa gitna ng hagupit ng Bagyong Tino, mahigit 340,000 katao na mula sa 1,397 na barangay ang naapektuhan mula sa rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Visayas, Caraga at Negros Island Region. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may mga lokal na pamahalaang nagpatupad ng preemptive evacuation, kaya't nasa 175,000 na residente ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Hindi rin umano nagpabaya ang mga ahensya ng gobyerno. Ang DSWD naka-preposition agad ng mga food packs at relief goods. Ang DOE at NEA nagtutulungan para tugunan ang mga power outages, habang ang DPWH at MMDA puspusan sa paglilinas ng mga kalsadang naapektuhan ng landslide at pagbaha. Tutungo rin sa mga pinakaapektadong probinsya ang ilang miyembro ng gabinete para personal na silipin ang sitwasyon at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Patuloy ang panawagan ng punong ehekutibo sa publiko na manatiling alerto at makinig sa abiso ng kanilang LGU para sa kaligtasan ng lahat. Kasabay nito, tiniyak naman ang Office of Civil Defense na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa disaster response hanggang sa dulo ng taon. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, bago pa man tumama ang mga bagyo at lindol, na-replenish na ang Quick Response Fund sa utos ni Pangulong Marcos. Nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.